Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karbi natin, nakarma na. Ang saklap, damay na. Nako, eto ang di inaasahan ni Marcos Jr. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa mensahe ni retired Major General Romeo Puquis. Siya po yung inaresto kahapon mga kababayan, sa salang, I think, inciting to sedition mga kababayan, Sabi niya po dito, hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan, nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na wag tumatahimik. Ayan mga kababayan. Tama naman di ba? Kapag ang korupsyon, kapag nahimik lang po ang taong bayan, talagang mabubuhay ang korupsyon na yan, Kasi walang magsasalita, walang mag-o-oppose, Walang magkikriticize. Gaya po ng ginawa nila ngayon kay General Romeo Puquis, diba? Pinapatahimik nila. Dahil ito pong general na ito, itong retired Major General Romeo Puquis mga kababayan, ay isa po sa mga nagkikriticize sa gobyerno, So, ayan, wag po tayong manahimik mga kababayan at sabi nga ni General Romeo Puquis, wag tumatahimik sa 2026. Ayan Pero ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan patungkol naman po dito sa budget kasi napirmahan na po ng presidente. Sabi po ni Soto, malinis yung budget pero gusto ni PBBM mas malinis pa. Paano nangyari yun? Diba? Paano naging malinis ang budget? Baka sa sobrang linis nito mga kababayan ay masimot lahat Masimot lahat sa korupsyon. Nako. Ganito nilarawan ni Senate President Tito Soto III ang naging hakbang ng Pangulo matapos pirmahan ni Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. ang 6.793 trillion 2026 national budget at sabay na ibito ang halos 92.5 billion na unprogram appropriations. Aba, mukhang natakot Mukhang natakot po si PBBM sa mga banta, Na pag hindi raw tinanggal yung unprogram mga kababayan, iba si Congressman Erice, ay dadalhin daw sa Korte Suprema. Ayan Pero malinis Malinis daw po ang budget nito. Kayo mga kababayan, naniniwala po ba kayong malinis talaga ang 2026 budget? Comment down below mga karibyo natin, pakisabi nga po na malinis or talagang ganun pa rin mga kababayan. Alright. Ito last po natin pag-uusapan mga kababayan bago natin i-play yung video. Ito naman, mga politikong ipala, bawal na sa ayuda payout. Si President Bongbong Marcos Jr. nung panahon po ng ayuda ay palaging nandun to Siya po ang unang nagsasalita mga kababayan bago po mamigay ng mga ayuda. May ituturing po ba nating ipala si President Bongbong Marcos Jr.? Ito po kasi ang kanyang statement mga kababayan, Mukhang siya rin ang pinatatamaan niya dito Mga politikong epal, bawal na sa ayuda payout.
ang mga politiko ay pagbabawalan sa pamamahagi ng anumang tulong pinansyal at sisiguraduhin naming, sasabi-sabi niya, no? At sisiguraduhin naming makakarating ang suporta sa mga tunay na benepisyaryo ng walang patronage. Ako po hindi naniniwala dyan. Diba? Kasi, no, sa dami-dami po ng payout, ng ayuda, mga kababayan, hindi naman po lahat nabibigyan, no? O yung binibigyan lang siguro yung mga kaalyado nila eh. Yung pamilya ng mga kaalyado nila. Di ba? Bakit kasi, total, nandyan naman po yung ayuda na yan. Bakit hindi lahat na lang ng Pilipino bigyan, no? Kasi dito pinipili pa eh. Pagdating sa barangay, pipiliin pa. Di ba? Pagdating sa tagalista, pipiliin din. Nako. Kaya, masasabi natin hindi po para sa lahat ang ayuda, no? Ay kayo mga kaubayan, ano po ang masasabi nyo dito sa ayuda na naman sa 2026? Aray ko po. So ito mga kaubayan, panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, ito mga karibin natin, pakinggan po natin to. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Jay Zonza, nagpahayag ng pag-alala matapos kinahon si Maduro. Nagpahayag ng pangamba ang veteranong broadcaster na si Jay Zonza kaugnay ng mainit na sigalot sa pagitan ng United States at Venezuela matapos iugnay ng Amerika sa coke, alam nyo na yung coke pulburon, at korupsyon ang Venezuelan President na si Nicolas Maduro. Sa isang pahayag, hindi itinago ni Zonza ang kanyang kaba, hindi lamang para sa Venezuela, kundi pati na rin para sa presidente ng Pilipinas. Kinahon ng USA si President Maduro ng Venezuela dahil sa coke, pulburon at korupsyon, hindi tuloy ako mapalagay para kay President Marcos. So, may nabasa rin akong post ni Congressman Kiko Barsaga, ganyan din ang kanyang sinasabi na nangangamba ako, sabi ni Congressman Barsaga, baka kung ano ang ginawa ng Amerika sa presidente ng Venezuela ay gagawin din sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Pwede. Posibilidad na kidnapin din ng mga Amerikano ang presidente ng Pilipinas. Kung ako ang inyong tatanungin, parang malabo. Kasi magkaiba sila ng stand. Ang Pangulong Marcos Jr. ay mabait na tumatalima sa kagustuhan ng US. Samantalang si Maduro ay talagang lantarang lumalaban sa US. Kasi lahat ng kalaban ng US ay kaibigan ni Maduro. Example, China, Russia, North Korea, yung mga Hamas, Hezbollah, lahat na kumakalaban sa US, kaibigan ni Maduro. At lantaran pang pina-challenge ni Maduro ang US na come here and get me. Hinahamon niya Kunin niyo ako kung gusto niyo. Oh, ano ngayon? Di, kinuha siya. So, dito naman sa Pilipinas, malayo. Kasi nga,
lahat ng kagustuhan ng US ay sinusunod ng Marcos Jr. administration. Kaya I'm sorry to say na wala. Malayo, hindi yan gagawin ng mga Amerikano sa ating presidente. Opinion ko lang yun. Nagtataka ko dahil ang daming Venezuelan residents na natutuwa. Yan ang pinapanood ko kagabi. Nagbubunyi. Para bang nangyari sa Pilipinas nung people power na nagbubunyi ang mga Pilipino. Hindi naman lahat, yung mga dilawan, nagbubunyi sila nung napatalsik si Marcos Jr., Senior sa Pilipinas at dinala sa Hawaii. So, ganyan din. So yan mga kababayan, kung si President for example lang si President Bongbong Marcos Jr. po ang hulihin din po ng Amerika, magbubunyi kaya, matutuwa kaya ang mga Pilipino? Gaya po ng nangyari sa Venezuela. Hinuli po yung presidente nila pero natuwa pa po sila mga kababayan. Ang nangyari sa iba't ibang parte ng mundo, Venezuelans are all celebrating now with the downfall of, kasi tinuturing nilang diktador itong si President Nicolas Maduro na inaakusahan ng United States na nagsusupply ng malaking volume ng coke doon sa Estados Unidos. At hindi sumasang-ayon ako sa ginawa ng US yung pagdukot kasi labag yun sa international law. Ilang marami ngayon ang pumupuri kay US President Donald Trump sa US. Kahit yung mga kalaban niya sa politika, mga Democratic politicians, pinupuri nila. Kasi kahit nung panahon ng Biden administration, ganyan na talaga palaban itong Maduro laban sa administrasyon ng Amerika, Trump man or Biden. Kaya ngayon na naisakatuparan ng Amerika na dukutin itong si Maduro, yun, nagkakaisa sila mga political leaders. Except yung yung mayor ng New York, matapang, yung bagong nahalal na mayor. Matapang siya, kinukundina niya yung ginawa ni President Donald Trump. May napanood akong video, nagsasalita si President Putin ng Russia na he's warning. Nag-warning siya sa US sa ginawa niyang ito at sana hindi mauwi ito sa malakihang gerian na naman ng mga superpower. Kasi grabe talaga ang friendship ng Venezuelan President sa Russian President, Chinese President at saka North Korean President. Nagtutulungan sila laban sa Amerika. Ito na. Mayroon pa bang international law na masusunod pagkatapos nito? Palagay ko malaking dagok ito sa international law. Pabor sana sa ating mga malilit na bansa kung masunod ang international law kasi depensa natin yan. Kailang itong ginawa ng US, walang makakapigil. Pinakita na lang ng US na sila yung international police. Kung anong gusto nila matupad, walang pagbawal, walang talagang, in fairness naman,
yung precision ng military operation, napakahirap yun. Tapos naging successful na wala man lang casualty, nakuha nilang objective nila na to me, napakahirap yun. Yung tukutin mo ang presidente ng isang bansa na hindi naman, malakas na bansa naman ang Venezuela. Hindi namang pipitsuking bansa na katulad. So yan mga kabayan, baka nakipagtulungan na rin yung mga otoridad dyan sa Venezuela, di ba? Para mahuli yung presidente nila. Oo. Walang casualty. Bakit hindi po nila ipinagtanggol yung presidente nila? Malamang naintindihan na rin po nila, no? Yung ibig sabihin ng Amerika, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Comment ko na lang. Maraming salamat po.